Siyempre, pagkatapos ng kainan, dapat may panghimagas. Dito sa Pampanga, may sariling version sila ng dessert na maha blanca. Ang tawag dito, tibok-tibok. Kung ang maha blanca, pinasarap ng gata ng niyog, ang Kapampangan version na tibok-tibok, pinasarap ng gatas ng kalabaw. So, ayan, paano po ba ang pagbagatas ng kalabaw? Unang-una po, ma'am, preparation po. Number one, kailangan malinis po yung ginagatasan para more safe po yung ating mga customer. Oo nga, syempre, Ah. i-consume natin yan eh. So, sir, matanong ko lang po ha, ano pangalan ng ating Brazilian Ay, cat? pinangalanan po namin ng Carla. Hi, Carla! Ayos naman po, ma'am. Kinakabahan ako eh, kay Carla. Kakatali naman po yung Parang feeling ko, yung nagtali. Baka matadyak ka, ma'am. oo nga eh! Uy! Yo! Oh! Slowly but surely. Sorry, Carla. Ay, agot po ng palalim, ma'am. Ang hirap pala pag may pangalan din, no? Para siyang tuturingin mo siyang tao. Sorry, Carla. Parang wala eh. Pero po, ma'am. Kailangan ko mag-concentrate. Opo. Parang ako din eh, gigil na gigil. Isipin mo, 10 minuto natatapos nila yung paggagatas. Parang nakakailang minuto na ako dito. Ayun pa lang yung lumalabas. Wala pa yatang isang bote ito eh. Okay, himas-himasin muna natin yan. Tama. Tapos tsaka natin pipisilin. Oh, effective nga. So, kailangan Basahin niyo po yung kamay niyo. medyo may pangpadulas ka talaga. Ayan. Marami na po yan, ma'am. Oh. Oh! Kita niyo yun. Isa pa. Yan! O, pak, diba? O, sa next tayo. Mukhang nagkakapalagayan na kayo ng loob ni Carla. Ito, kaya ko na ng isang kamay. Kanina, 2 kamay pa dapat. Yan, oh, dami po. Oy, oo nga. Effort talaga. Yan po. Yun! Okay. Ayan! So, meron na tayong 3.5 bottles at pwede na natin tong gawing pang tibok-tibok din. Opo. The best po sa tibok-tibok yan, ma'am. Okay. Yung ng kalabaw. Excited na ako! Pwede bang tikman din to? Opo. Naku, wag mo ubusin, Jensel. Gagawa pa kayo ng tibok-tibok. Parang wala masyadong no? Lalo- Very fresh lang talaga siya. Natural lang yung lasa niya. Okay, thank you po. Inuwi na. Sa isang lalagyan, paghahalu-haluin ang gatas ng kalabaw, rice flour, at asukal. Tanong ko lang ate, bakit hindi pa ata natin nire-ready yung ating kalan? Opo, aloyin po muna po natin to. Kapag natunaw na ang asukal at rice flour, Ayan, pwede nang ilagay. pwede na itong isalang sa kalan. Tapos aloyin pa rin po natin siya para hindi po siya mabuo sa ilalim. Okay. Walang tigil itong hahaluin hanggang sa lumapot ang mixture. Ayan na yung nagiging itsura niya. Parang ito na yung magiging base ng ating tibok-tibok. Kapag malapot na ang mixture, pwede na itong hanguin sa lalagyan Yan. Mapasok. Sige lang. Sanay na akong masaktan. at saka ilagay ang toppings na latik. Palalamigin ng 10 hanggang 15 minuto at kapag nabuo na ang tibok-tibok, Grabe, no? Amoy na amoy. Ang bango. Totoo nga. Grabe, ang sarap nito. Saktong-sakto yung pagka-creamy niya at saka yung pagiging sweet niya. Bongga!